Wala namang utang sa OLA pero sasampahan daw siya ng small claims dahil daw sa unsettled loan, negligence, at breach of contract. Okay, no? Ito, no, pag-usapan natin talakayin natin, no? Kung mga ganitong klase ng mga ginagawa ng mga OLA ay naranasan nyo ba, no? So, bago ang lahat, bago natin simulan, ay maglalambing ako sa inyo. Pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa ng paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi po ako nangungunsinte na huwag magbayad ng utang. At ako po hindi abogado, ako po simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online loan apps. Ito po yung tanong galing sa isang Facebook group ng Stop Online Loan Shark. Siyempre, naka-anonymous, nagtatanong lang naman, no? Pagbigyan na natin. Siyempre, that's his or her privacy. Can someone tell me, totoo ba to? PS, wala akong inutang sa kanila. I block all their numbers na pinanghaharas nila sa akin kasi pangit ng resulta sa health ko. Ito kasi message sa kanya na good day, nais namin ipaalam sa iyo na natanggap na namin ang aming hiniling na Certificate of File Action para makapagsampa kami ng kaso na AM number 08-8-7-SC Small Claims Act of 2016 para sa iyong unsettled loan, negligence at breach of contract due to consistently ignoring reminders and calls, no posted payment, and no coordination from your previous agent up to present. The total amount was already disclosed, including penalties was added. We'll inform you for the next few days for the exact time and date of field visitation. Biruin nyo, no? Walang utang. Wala namang inutang doon sa OLA, pero if field visitation daw siya, tapos sasampahan ng kaso na small claims dahil daw sa unsettled loan, negligence at breach of contract. So doon muna tayo sa bibigyan ko ng payo yung mga ganito, no? Pagka kayo wala naman talaga kayong naging loan sa mga online loan app, kung talagang hindi kayo nangutang, talagang alam niyo sa sarili niyo wala kayong utang, panindigan ninyo at ipakita ninyo na may ebidensya kayong wala kayong mga nare-receive o wala kayong mga apps na naka-download dyan sa mga cellphone ninyo at wala kayong mga nare-receive na mga pera galing doon sa mga sinasabi nito. Ito wala naman nakalagay na online loan na, di ba? Basta nag-text lang. Ito kasi yung ginagawa nila, yung mga info, yung mga data na nakukuha nila doon sa mga nangungutang dito sa mga online lending apps, lahat yan napapadalhan po ng kanilang sistema, ng kanilang system doon sa kanilang mga machines na ginagamit diyan sa kanilang pag-forward ng mga messages sa mga may utang at even sa mga walang utang. Yan nga yung problema di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kapag kayo nag-a-apply diyan at ina-allow ninyo yung mga contacts ninyo na dito sa mga apps, automatic kung makukuha nila yung mga number kahit hindi contact reference at kahit yung mga tumatawag lang sa inyo, yung mga ino-orderan ninyo, even doon yung mga kahit sino sa number na history dyan, naka-call history dyan sa phone ninyo, lahat yan makukuha. Kaya nakakaawa lang din yung mga pati walang utang kagaya nito. Tapos sasabihin, sasampahan ng kasong small claims. Tapos ito pa yung natawa ko, Certificate of File Action. Baka naman Certificate to File Action. Hindi ho pwedeng dumaan sa barangay ang mga online loan dahil sila yung mga juridical entity ang kukulit. Meron na ho tayong katarungan pambarangay law 7160. Marami na nga akong gumagawa ng mga kagawad dyan, ng mga tigalupo ng barangay na nagmagawa ng mga videos na sinasabi na nga nila na hindi nga sila katanggap-tanggap dyan dahil hindi sila residente. Kaya mostly, pag hindi residente ng isang barangay, lalo na kung corporate, yung mga pumupunta dyan, lalo yung mga agent collector, hindi ho sila pwede dyan. Pwede lang ho silang lumapit para magtanong kung saan yung bahay ng tao, kung talaga dyan ba nakatira yan, hanggang doon lang ho. Pero yung magsasampa sila ng kaso, magpapablatter doon sa barangay, no. That will not do. Ang sinasabi, kasi yung iba dyan mga online noon, ginagawang pananako talaga yung barangay kasi tayo mga Pilipino, takot tayo na nababarangay, di ba? Ayaw natin pinag-uusapan tayo. Yan yung one of the most gas-gas na mga linya na ginagawa ng mga online loan. Tapos, meron pa siyang sinasabi na coordination yung previous agent na payment, mag-field visitation. Naku po,
Kung magpi-field visitation, pumunta na lang. Yun lang din yung mapapayo ko, no? Kahit sa mga walang utang, no? Payo ko sa inyo, kung talagang pupunta sila sa inyo, hintayin nyo, magpamerienda pa kayo dyan sa kanila. Ako, hindi na balak ang gawin sa video eh. Pamimeriendahin ko pa siya, basta mag-usap kami na hindi doon sa barangay mag-usap. Sa isang lugar na maaaring pag-usapan yan na hindi ipapaalam sa ibang tao. Kasi nga ho, kapag yung mga ganyan, alam na ito, mga illegal, na hindi nagpapakilala. Kasi kapag hindi ho nagpapakilala, mostly ng mga OLA, at kung sino-sino yung mga tinatawagan ng mga yan. Mostly mga nadadamay lang talaga yan. Ang dami ko na rin na balitaan na kahit hindi talaga ng utang. Totoo lang, no? May mga tao talaga, may mga companies din nga na tinatawagan kahit hindi naman sila kasama doon sa contact reference. May mga ospital nga dyan na nakakalungkot lang, nakatotohanan na pati yun nahaharas, pati yun nadadamay, pati yun nagugulo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kadyani na in my part, papayo ko sa inyo lagi maging maingat sa pag-utang. Yun nga mga legal, yung mga SEC register, ang daming kaso, di ba? Daming pinapal na reklamo, daming complaint. Yung pa kayo mga illegal, lalo na to mga nagsulputan yung mga ganitong klase ng text messages. May mga makina kasi yung mga yan, may mga machinery na ginagamit na naka-ready na, send to menu na yan, nasa computer na yan, scripted na yan. Kita nyo naman, may mga text messages dyan na makikita nyo kung nasa Facebook page ko, no? May script silang ginagamit kasi po-forward na lang yan sa lahat. No? Tapos magugul, oh, ba't may nag-send sa akin ng ganito? Kaya nga sabi ko sa inyo, no, eto lalo na to. Ang pakilaro kasi ng resulta sa health niya, wala naman siyang utang. Di ba? Yung nga may utang, nai-stress na. Paano kaya yung wala pang utang dito sa mga online nunat, di ba? Mas lalong sakit sa ulo yung mga ginagawa nilang yan. Kaya sabi ko sa inyo, mga kadyani, para sa akin naman, no, kung gusto niyo mag-report sa mga NBI, sa PNP, sa PAOK, okay naman. Wala namang problema ron mga kadyan. Mas maganda pa rin nagre-report pa rin para sa akin, no? Yung mga harassment nila, para nadadagdagan yung pwedeng ikaso, pwedeng isampang reklamo sa kanila. Pero it's up to you kung gusto nyo bang sampahan ng kaso. Mas maganda, mas marami kayo. Kunwari, sample nito, no? Ito, yung nabigyan ng text message na yan. Kung pare-pares ang text message inyo, kung marami kayo, mas maganda. The more, the merrier, ika nga. Pinakamaganda talaga mag-file ng complaint sa NBI at sa PAOK at sa PNP. Hindi ko alam kasi sa CICC kung okay ba talaga doon. Hindi ko pa siya nasubukan eh. Kasi ako, in my part, alam niyo naman, PNP at saka PAOK ako nagpa-file. No? Sa NBI, hindi ko pa rin naman nasubukan. But still, meron kasi sila tinatawag na one-stop shop dyan sa may Pasay. Ewan ko, still existing. O kung doon pa rin yung office ng PAOK para sa mga reklamo about sa mga online lending. Pero try nyo pa rin. Pero para sa akin, no, mga ganito, no, para sa akin, hindi ko na yun, no, eh. Hindi ko na siya pinapansin. Ignore na lang yan. Dead man na lang, ika nga. Pero sabi ko, kung kaya nyo, dead man nyo na lang. Pero kung gusto nyo magreklamo kayo. Pero ulitin ko, lahat ng mga pinagsasabi na itong text messages na to, lahat yan ay pawang kalokohan lamang po at walang katotohanan yung mga pinagsasabi ng mga yan. Lalong-lalo na kung wala naman po kayong utang. Tatagan nyo na lang po yung loob ninyo at harapin na lang po ninyo mga ginagawa yan. Block nyo na lang ako, meron akong apps na ginagamit para ma-block yung mga kumukontak sa akin ng mga spam numbers yan, mga scammers. Okay? So, sana nakatulong. Maraming po salamat sa ulitin.